episode naman natin, magbigay tayo ng update sa ating kaibigan at minamahal din naman si Janine Gutierrez na sa mga kapwa Janine fans dyan at mga supporters. Nakikisap po kami sa inyo at bibigyan ng update. May kaugnayan nga ito sa ginagawa nila project ni kaibigang Capo Orago na tugang kong Jericho Rosales. Hi, Echo, my dear. Last time kami nagkita, kasama when was this? Last March? Hindi. Last May lang, magkasama kami sa Bicol. So anyway, kasi nga sa dami ng mga sightings ngayon kina Jericho Rosales at Janine Gutierrez, hindi naman kataka-taka kasi nga, sabi namin siguro this is going to be a big part ng ginagawa nila, pinagsamahan nilang naiirita ako dyan, bugawin mo yung langaw na lumilipad-lipad dahil nakikita yan sa screen. Alam mo naman ang aking mga televiewers, lalong-lalo na si Nanay Christy Fermin at mga iba pa. Ultimong pagkalaglag na mga ganyan-ganyan. Nakikita yan, Donita, ikaw ang napupulan. Pinapakilala ko sa inyo si Dondon Parillas, makeup artist namin sa Marites University, Scott Media, at kung ano-ano pa, racketeer, nag-a-arrange ng mga bulaklak, nagbebenta ng mga chocolate, at kung ano-ano pa sa sandbox. Siya po ang dahilan kung ba't may mga lumilipad-lipad na langaw dito. Ayan. Para huwag niyo kong kagalitan, huwag niyo kong i-bash. Siya na lang. Charot! Nakakasigaw ako. But anyway, going back to Janine, ako hindi na ako nagugulat na may mga ganitong sightings. Kasi, di ba, may project na padating, big project at that level. Kasi ngayon, ang labanan na talaga, pag nagpo-promote ka, although ginagawa na rin ito dati at naging sistema na ito at kultura sa industriya, lalo na sa mundo ng television at pelikula, na pag may ipopromote kayong project ng kasama mo or what, hahanapan talaga yan ng anggulo, ng kwento, o ng kung ano pa mga eksena, para lang syempre of course pag-usapan. Para pag-usapan at para, alam mo yon, ma-entice ang viewing public, not necessarily yung hindi lang yung mga supporters nila, pati na rin yung iba. Kasi yung iba talaga mapagpatol din. Aminin natin yan, sa mundo o sa larangan ng sining na pang-aliwan or entertainment, bahagi na yan mga tayo nasa kultura na rin natin mga Pinoy. Yung mangialam, makialam, wag kang tingin na tingin dyan, doon na babother na naman ako sa'yo, sabi ko yung langaw, bukawin mo. Mangialam, makialam, at alam mo yon, panghimasukan at minsan panghimasukan at minsan pangunahan ang mga celebrities na hinahangaan natin at sinusuportahan. So, itong mga sightings na nakita sa mall, nanonood sine, kumain, this time, nag-viral yung picture nila na magkasama sila na, alam mo yon, na maraming mga shippers. And although, mas marami akong nababasa, to be honest, mas marami akong nababasa na binabash nila si Jericho Rosales being tito na daw ni Janine, mas matanda kay Janine, etc. Na sa akin, ako personally, bilang kaibigan ni Janine, hindi ko tinitingnan ng ganun. Kasi nga, doon sa previous episode ko sinabi, Rico Blanco is halos tito na rin, at tatay na rin nga ito ni Maris Racal, di ba? So, wala rin naman ako nakikitang masama, especially na si Jericho naman is very single at the moment. And we would like to assume na si Janine Gutierrez is also single. Diba? Yun ang we would like to assume, ha? And kung nililink man sila dahil sila yung magkakasama sa proyektong Lavender Fields, nakasama nila si Jody Santa Maria, hindi naman pwedeng ilink na siguro si Jody kasi nga si Jody naman is happy. Hindi ko maano yung isa pang adjective o adverb dun sa happily basta happy with, mali tuloy ang grammar ko. Masaya siya ngayon sa kanyang real life na boyfriend na si Raymart Santiago. So yung pangit nga namang i-connect pa siya kay Jericho. Mas bagay naman siguro i-connect at gamitin sa promo. O again, magandang term kong ginamit, gamitin or magamit sa promo yung Jericho Rosales at saka Janine Gutierrez. Wapo si Echo, ang ganda-ganda ni Janine, ang talino ni Janine, alam mo yung ganun. So, kung parte nga yun, sinasabi ko, kung bahagi man yun ng promos, dapat na magtagumpay sila kasi nga,
pinag-uusapan nila yung ganung ano, pinag-uusapan nila yung ang mga ganitong mga bagay just to advertise at para mapag-usapan din yung mga future pa nilang gagawin, especially nga itong big series na abangan natin na very soon ay mapapanood na rin. Talaga namang alam natin hindi naman ito pocho-pocho lang, di kalidad, di ba? Hindi rin ito adaptation or whatsoever. Hindi ba adaptation ng Mrs. Lavender Fields? Anyway, hindi, whatever, kung adaptation man yan or what, alam natin na di kalidad yun, lalo pat mga di kalibring mga artista ang kasama dyan. Diba? So, on that note, let's just appreciate si Janine. Nung huli natin nabalitaan, natutuwa tayo na pinupuntahan nila si Mamita being the Miss Pelita Corrales, ang kanyang lola, na dinadalaw nila na medyo at malapit ng mag 90 years old. Talaga namang parang lagi nilang nagstay sa bahay nila. Although malakas pa rin si Mamita at napakaganda. So, tinutuloy nila yung nakagawian nilang family tradition na every weekend nagkakasama-sama sila doon. Ang gandang panuuran, ang gandang tingnan na nakikita mo doon si Monching, yung kanyang daddy, yung mga ibang kamag-anak, ka-relatives niya, mga ibang pinsan niya, na mga anak naman ni Jackie Lublanco kay Ricky Davao, na dinadalaw nila itong si Pilita, nagkakatuwaan sila doon, nagkukwentuhan at nagkukumustahan. Ang ganda panuorin ng gano'n dahil very Filipino, sabi ko nga, parte ng kultura. Kung ganun mga mas magagandang parte ng kultura, ay talaga naman dapat nating suportahan at alagaan. Kung paano yung sinasabi rin natin, parte ng kultura ng showbiz, yung nililink at nililink yung mga nagkakasama sa proyekto. So, that being a normal thing sa buhay-buhay natin, ang ganda lang paroon positive. Kasi right now, pagkatapos ng mga balita, pagkatapos ng mga in-involve si Janine sa kung ano-ano mga issue, wag na akong magbabanggit kasi baka may mga magre-react na naman, at least nakikita natin na ang pagiging dedicated niya sa kanyang trabaho, pagiging committed at hardworking, andyan pa rin. And then for sure, after nung napakamatagumpay na ginawa niya sa Dirty Linen, napakamahusay niyang performance sa Dirty Linen, at isa siya sa mga batang actress na talaga namang humihilera sa pagdating sa paghusay sa pagganap. Diba sila sina kahilera niya na yan, sina Nadine Lustre, si Catherine Bernardo, na mga award-winning, mga best young si Charlie Dizon, ngayon si Julia Montes. Ang ganda panuorin kasi di ba lalo po kami na nanggaling po kami sa isang period o era. Alam mo naman nag-time travel lang ako, no. Nanggaling kami sa era na inabutan namin yung mga Amalia Fuentes, Susan Roses, mga Nina Blanca, Gloria Romero. Inabutan talaga hanggang kina Ate V, of course. Ako talagang yun yung ano namin, no. Kumbaga, yun yung aming talagang kung batch high school, yun yung high school namin ng mga edad. Diba? Plus yung mga Sharon Cuneta na, yan, diba? But syempre, may in-between pa, may 4 na sikat pa eh. After Nora Vilma, may 4 na sikat bago nag-Sharon, Maricel, etc. And ngayon, nang may Claudine ang sumunod, sina Claudine Juday. And this time, ito na nga, after Claudine Juday, nagkaroon ng mga teka, sino ba nauna? Aiko o na sina Claudine? Magkakasabay. Sina Aiko nauna, no? Rufa Aiko Carmina, tapos sina Claudine Juday. Tapos after na Claudine Juday, ito na ngang batch na ito ni na Katrina, no? Sina Catherine, sina Julia, si Nadine, at ito nga si Janine Gutierrez. So, di ba? Hindi naman nakataka-taka bilang mga apo lang naman siya ng mga although sa dugo kay Pilita Corrales, pero sa mother side yan, sina Ate Guy, Nora Honor, sina Lot Balot, at marami pa, kahit sina Christopher De Leon, talagang hinahangaan ng paghusay. Ang napakahusay na pagganap niya. At kami, hindi lang husay, kundi yung ganda, talino ng isang Janine Gutierrez. So, kung ano man yung mangyayari, kung ano man yung magaganap pa, at may mga future pa mga shipping sa kanila nila. Shipping talaga, akala mo lang kung ano, no, kung magaganap pa sa mga susunod na promo ng pinagsasamahan nilang project ngayon ni Jericho Rosales. Iintayin na lang po natin yan at susuportahan. Maraming salamat sa inyong lahat. Suportahan nyo rin po ako kahit nangangarag-ngarag ang aking boses. Pasensya na to. Grabing puyat ako. Grabe. Siguro ngayon ang mga tulog ko, mga 4 hours, 3 hours. Kasi nga, ang dami po talagang activity. Hindi lang po kasi ako isang entertainment journalist or writer. Ako rin po ay editor, podcaster, vlogger.
businessman, tatay ng pasaway na ang nag-iisang niyong, at marami pang iba. So divide ko yun. Wala nang akong love life eh. Charot! Kaya sa mga gusto mag-apply dyan, nandito po ako. Maraming thank you. Papa Amber, Balabet Nabus.